Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inakida inshallah, sa sumunod na chapter, Babu ma jaa fil musawwirin. Ang kabanata tungkol sa mga musawwirin. At itong taswir na tinutukoy dito, yung musawwir, silang gumagawa ng taswir. At yung taswir, yung pangunahin sa pag-unawa dito, yung mga estatwa na meron lalo na nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anumang wangis ng may buhay. Kasi kahit yung kortina ni Aisha radhiyallahu anha na merong mga burda ng hayop, pinuna din yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung mga ganong kahulugan ng taswir, wangis ng mga may buhay. Hindi yung kumbaga picture lang ng puno o painting ng puno, hindi yun ang tinutukoy. Mga may buhay. Yung ay minal waidi wa adimi uqubatillahi lahum wa adabuhu. Yung tungkol sa babala ni Allah at matinding parusa ni Allah para sa kanila. Yung gumagawa nito mga picture o statwa na ito. Yung tinutukoy dito primarily may buhay. Kasi mawalang buhay, wala mang problema eh. Drawing ka ng lapis, tapos i-display mo sa bahay mo, lapis, walang problema. Pero mag-drawing ka ng mga bagay na may buhay o kahit nga katang isip eh. Katang isip na karakter. Pero nakikilala na may buhay, may mata, o namang bagay na makikilala siya na may buhay, yun, mauunawaan yun bilang taswir. Pero sabi naman ng mga scholar, kung wala yung mga mata, yung kumbaga silhouette lang siya, maaaring hindi na yun mapapaloob sa taswir o yung mga rebulto o mga representation ng bagay na may buhay. So, yung kinalaman ng chapter na ito sa Kitabut Tauhid, hiya anna taswira dawatil arwah. Ito na nga. So, tinutukoy dito na mga picture at mga estatwa. Yung dawatul arwah, yung nagtataglay ng aning arwah, kaluluwa. So, may buhay. May buhay. So, may buhay, naiintindihan natin ito, tao, jin, o hayop. Yun. Pero nga puno, i-display mo picture ng puno sa bahay, walang problema. Puno. Pero puno na huwag mo na lagyan ng kambing na nakatali sa kanya. Yeah. Kasi magkakaroon na ng bagay na may buhay do sa painting mo. So, ito daw ay munafin likamalit tauhid. Ito ay nakakasira sa pagiging kompleto ng tauhid. Lianna fihi musyabahatu likhalqillahi ta'ala. Dahil sa paggawa daw ng mga rebulto na ito o mga painting na ito ng mga bagay na may buhay, ito raw ay paggaya sa paglikha ni Allah. Ito raw ay paggaya sa paglikha ni Allah. Totoo nga. Kasi di ba, kapag nag-drawing ka ng bagay na may buhay, so ito raw ay paggaya sa paglikha ni Allah. Siyempre, meron pang iba't ibang mga hikma dito. Katulad halimbawa sinasabi ng mga scholar din, yung mga paggawa ng mga rebulto at mga picture, ang pinagmumulan ng shirk. Kasi di ba, saan ba sumasamba ang mga musyrik? Yung mga pagano lalo na. Sa mga wangis ng anumang may buhay. Kahit yung mga katoliko ganun eh. Sumasamba sila sa mga rebulto o mga picture. Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, wala ito kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwarin finnar. Ang lahat ng gumagawa ng mga imahe ay nasa impyerno. At yung musawwir nga na ito, either yun nga 3D na mga rebulto, di ba? O 2D image, mga picture. Pareho lang sila, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Nasa impyerno raw sila. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha
nafsun yu'addabu biha fi jahannam. At kabilang sa parusa niya doon sa impyerno, sa bawat imahe na ginawa niya, ay lilikhain mula rito yung, bibigyan ito ng kaluluwa. Sa bawat isa sa mga ito, bibigyan ito ng kaluluwa at ito yung magpaparusa sa kanya o parurusahan siya ng mga o parurusahan siya ni Allah sa pamagitan nito. Na ang paliwanag din ng ibang scholar, sabi nila na kumbaga uutusan sila na bigyan ng kaluluwa yung kanilang mga nilikha pero hindi nila magagawa. Katulad nga ng nababanggit dito sa isang hadith. Kumbaga itong isang hadith na ito nililinaw yung naunang nabanggit. So maring ganun yung kahulugan. Siyempre wala naman nakakapagbigay ng kaluluwa liban kay Allah. So yung ginawa niyang rebulto ng elepante, pagagawan ni Allah sa kanya yun ng kaluluwa at hindi niya yun magagawa. Dahil dito paparusahan siya. Ngayon iulat, man sawwara suratan fid dunya kallafa o kullifa. Kullifa an yanfukha fiha arruhu wa laysa binafikhin. Sino man daw ang gumawa ng mga rebulto, estatwa o mga painting ng mga bagay na may buhay, lalong-lalo na kung sinasamba. Diba? Pag-uutusan siya, obligahin siya na hingaan ito ng kaluluwa. Pero hindi niya magagawa. Hindi niya ito magagawa. At magiging dagdag yun sa kanyang pananagutan. Wa yulahadu an nakulla wa min alfadil umum. At yung dito sa parehong hadith, ay yung man pala yun. No? Wa yulahadu an na kullu wa man. Ang dalawang pananalita nito, kullu, ibig sabihin lahat. At yung man, sino man, ito daw ay alfad, mga pananalita na tinutukoy yung pangkalahatan. Ibig sabihin, lahat. O bawat isa. Yung kullu lahat, di ba? At yung man, kumbaga, sino man, ibig sabihin bawat isa, lahat-lahat sila. Patashmalu, kullu suratin, wa kullu musawwirin. So napapaloob na dito parurusahan lahat ng gumagawa ng imahe at anumang imahe na ginawa nila na may buhay. Anumang imahe na ginawa nila na may buhay. Yun din iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Aisha. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddun nasi adaban yawmal qiyamati alladhina yudahiuna bi khalqillah." Ang pinakamatinding parusa sa araw ng paghukom ay para doon sa mga gumagaya sa paglikha ni Allah. Actually, itong yudahiuna, ang kahulugan daw nito ay yushabihuna bitaswirihim khalqallah. Na ginagaya nila si Allah sa pamagitan ng kanilang mga imahe na nililikha, ginagaya nilang paglikha ni Allah. Na yun nga, napakasaba nito. Kinukompetensya mo si Allah. Na technically, shirk. Ginagawa mong katambal ni Allah ang sarili mo sa pamagitan ng mga ginawa mong rebulto o mga picture. Yeah, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat din ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, qala Allah Ta'ala, hadith qudsi ito, "Waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi fayakhluqu durratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." So, iniulat ni Abu Hurairah, sino ba ang mas mapang-api? Sino ba ang higit na mapang-api o sino ba ang mas masahol? Liban pa doon sa nangangahas na lumikha na katulad ng aking paglikha. Yung ganun nga yung nangyayari sa mga gumagawa ng rebulto at mga picture. Kung gayon, kung kukumpetensyahin nila ako, sabi ni Allah, kung kukumpetensyahin nila ako sa paglikha, sige, lumikha sila ng atom, kahit isang atom, o lumikha sila ng kahit anong butil ng halaman, di ba, puno o ano pa man,
butil ng palay, butil ng munggo. Lumikha sila nun. O lumikha sila ng butil ng trigo. Eh, ultimo yun, hindi nila yun magagawa. Ultimo yun, hindi nila yun magagawa. Hanggang sa panahon natin ngayon, sobrang advance ng teknolohiya, wala pa rin nakakagawa ng ganyan. Butil ng halaman. Na kapag tinanim mo, nagiging halaman. Diba? Meron sila fake rice. Diba? Mukhang rice pero plastic pala. Pag sinaing mo, hindi bigas yung kalalabasan, hindi kanin. Kumbaga, walang tao makakagawa nun. Mal maksudo bid-darra wal habba wa ma huwa al-gardu min dalika wa ma alladhi yustafadu min hadhihi al-ahadith al-mutaqaddimah. Sindurra wahidatud dur o dar, yung darra, wahidatud dar wa huwa sigarun namal. Sing darra, naintindihan natin ito bilang atom din pinakamaliit na particle na nalalaman natin ngayon. Pero yung atom pala, pwede nga rin mahati pa, di ba? Na binubuo pa siya ng mga bahagi. May nucleus, may proton, may electron at iba pa. Pero nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiintindihan nila yung darra, di ba? May ya'mal mithqala darratin. So yung darra, ito rin yung maliit na langgam. Maliit na langgam. Ito yung nakikita rin natin ito minsan Maliit ito na hindi na natin halos makita. Kung puti yung langgam, makikita mo lang siya kung siya ay naglalakad sa maitim na bagay. Pero ang itim yung langgam, makikita mo lang siya kapag dumaan siya sa puting bagay. Pero yung itim na langgam sa itim na bato, yun nga yung hadith tungkol sa riya, di ba? Sa gabi na walang buwan, hindi mo talaga yun makikita. So napakatindi ng darra. Napakaliit. Kumbaga, yun yung sinasabi ni Allah. Sige, likain nyo yan. Kung mahusay talaga kahit gusto nyo kong kompetensyahin sa paglikha. Wal murado bil habba, yung habba naman, habbatul kamh, bikarinati dekr syairah, awal murado, umumul hubub. Sing habba na tinutukoy dito, yung buto ng trigo o kahit anong buto ng palay o munggo na kapag tinanim mo tutubo at magiging bagong halaman. Wala nga nakakagawa ng tao. Walang sino mang taong nakakagawa ng ganoon. Alhamdulillah. Si Allah lang merong kapangyarihan na gumawa ng ganong mga bagay. Si Allah lang ang merong kapangyarihan doon. Walgardo min dalika, at ang layunin ng hadith na ito na pinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'jizuhum taratan bitaklifihim khalkahayawan. Hamunin daw ang mga tao. Nabigyan sila ng hamon na lumikha, bigyan ng buhay yung kanilang mga estatwa o yung kanilang mga painting o ang kanilang mga drawing. Wahuwa asyad. Wahuwa asyad. So ito raw ay mas matindi. So minsan daw, kumbaga dito sa mga nababanggit, diba? Minsan ang tinutukoy dito, bigyan ng buhay ang walang buhay. Hindi, minsan ang dito, hamon dito ni Allah, ang bigyan nila ng kaluluwa, yung kanilang mga drawing o ginawang estatwa ng mga may buhay. Pero dudulutin din ni Allah, wa ukhra bitaklifihim khalqu jamadin wa huwa ahwan. So minsan daw ay bibigyan sila ng pagsubok o parusa na kumbaga dudulutin sila na lumikha ng walang bagay at mas madali ito. Dudulutin sila lumikha ng bagay na walang buhay at mas madali ito. Wa ma'adalika fala qudrata lahum ala khalqi shay'in min dalik. At mula rito malaman natin wala talaga silang kakayanan at kumbaga maparurusahan sila sigurado kasi hindi nila kaya gawin ito. Ito yung sinabi ni Sheikh Abdullah bin Jarillah dito sa paliwanag sa hadith na ito.
Kasi nga 'di ba? So dito, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do sa hadith, "Waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu kakalki." Sino ba ang higit na mapang-api? Sino ba ang mas mapang-api kaysa doon sa lumilikha na katulad ng paglikha ko, nakikipagkompetensya kay Allah sa paglikha sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga rebulto. Kung gayon, kung kukumpetensyahin niya ako, fayakhluqu darratan aw layakhluqu habbatan aw layakhluqu sha'iratan. So kung hindi raw, kumbaga, kung uutusan sila ni Allah, kumbaga, na lumikha ng bagay na walang buhay, butil ng semento, di ba? O butil ng atom. Kung atom man yung gagawin nating kahulugan dito sa darra, madali nga, mas madali yun kung tutuusin kasi walang buhay. Pero, kung uutusan sila ni Allah na lumikha ng may buhay, ganun din yung langgam nga o yung buto ng halaman, na kalaunan ay magkakaroon ng buhay, magiging mas mahirap yun. At sigurado lang, kumbaga, sigurado lang talaga na mapaparusahan sila dahil dito. Hindi nila mabibigyan ng buhay ang nililikha nila o dinodrawing nila, ginagawa nilang estatwa na may buhay. Hindi nila ito mabibigyan ng buhay. Kung di sila makakapaglikha ng walang buhay, mas hindi nila mabibigyan ng buhay ang anumang bagay na may buhay na drawing nila, ginawa nilang estatwa. Yun. Maistafado min al-ahadith. So na raw yung tinutukoy dun sa mga hadith. Una, tahrimu at taswiru annahu min al-kabair. Yung pagbabawal sa taswir, yung paggawa ng mga rebulto o mga picture, at ito'y kabilang sa kabair. So binabanggit dito kabair, malaking kasalanan. Hindi ito shirk. Okay, hindi siya nagiging shirk. Kung meron mang Muslim na gumagawa ng rebulto, meron nga. 'Di ba? Ito ay kabair. Hindi siya nagiging kafir, hindi siya nagiging murtad, hindi siya nagiging musyrik. Ito ay kabilang sa kabair. Pero syempre, malaking kasalanan pa rin ito. Pangalawa, al-wa'idus syadid lil musawwirina wa annahum asyaddun nasi adaban. Ang matinding babala ni Allah sa mga gumagawa ng mga rebulto, yung pagpapabatid dito na sila ang pinakamatindi ang parusa sa araw ng paghuhukom. Pangatlo, annallaha yakhluqu biadadi kullu suratin nafsan yu'addabu biha o yu'addibu. Yu'addibu biha al-musawwir o kaya yu'addab, pwede rin. Yu'addabu biha al-musawwir fi jahannam. Wa yuklafu an yanfuka wa yukallafu an yanfuka fiha ar-ruh. Sa parurusahan daw sila ni Allah sa impyerno sa pamagitan ng mga rebulto na ito, mga picture na ito ng may buhay. Nautusan sila ni Allah na bigyan ng buhay pero hindi nila magagawa na bigyan ng buhay. Hindi nila magagawa na bigyan ng buhay. So meron isang panghadith iniulat ni Imam Muslim. Iniulat ito ni Ibnu al-Hayyaj al-Asadi. Qala li Ali radhiyallahu anhu, sinabi raw sa kanya ni Ali radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada suratan illa tamastaha wala kabran musyrafan o musharrafan illa sawaitaha. Sabi sa kanya ni Ali, sabi ni Ali kay Al-Hayyaj, ipapadala kita para gawin ng isang misyon na pinagawa din sa akin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagawa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali, na iniutos niya ngayon kay Al-Hayyaj. Sabi niya, huwag kang mag-iiwan ng anumang larawan ng may buhay, liban na lang nasirain mo muna ito. At wala kang iiwan na anumang libingan, liban na lamang na patagin mo muna ito. So yun yung utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sa kahulugan nito, na abato ka, arsala ka, o abato ka, ursilo ka, wa amuro ka. Yung abato ka, ibig sabihin, papadala kita o inuutusan kita. Na latada, huwag mong iiwan ng kahit alin. Ibig sabihin, latatruk. Illa tamastaha. Azaltaha, wa mahautaha. Liban na lang na binura mo muna ito, binura o sinira. O tinanggal, inalis. At mushrafan, o musharrafan, pwede rin, murtafian aliyan. At huwag mong iiwan ng anumang libingan na mataas. At ang mataas na tinutukoy dito, yung lalampas pa sa isang dangkal mula sa lupa. Na yung mga libingan ng mga Muslim, ganun, di ba? May konti lang na naka-elevate na lupa para makilala na siya ay libingan. Kasi yung papatagin mo naman yun, hindi makikilalang libingan, mapakapakan yun. O malalapastangan. Pero nakangat siya ng kaunti, bilang palatandaan lang na may nakalibing. Pero kung doon merong nicho, kung doon merong lapida, kung doon merong building, wasakin daw yun, sirain. Yung hadamtahu wa alhaqtahu bil ard. Wasakin mo ito, sirain, at isama mo ito sa lupa. Kumbaga, yung building na yun, mataas, di ba, yung mga mausoleo, lalo na mga inchik. Dun sa ano, di ba? Chinese Cemetery, North Cemetery. Magkakatabi yun eh. La Loma, yung mga inchik dun, grabe yung mga ano nila. Mga libingan, may building, may bahay, may aircon pa nga iba eh. Kasi mga kamag-anak, pagpapasyal dun sa lolo nila, ganun, dun yung sila nakatambay maghapon. May aircon pa yun. Yung iba nakita ko pa may TV, may video okay. Tapos yung ano, kumbaga kompleto yun eh. Kaya yung ibang mga squatter, doon na tumitira. Eh yung mga may-ari ng mga mausoleo, hinahayaan na lang din nila yung mga squatter eh. Kasi mga squatter, yung trabaho lang din nila doon, linisin yun. So may kapalit. So walang problema sa kanila. Na kumbaga pag nandun yung may-ari, aalis lang sila doon. Aalis lang sila sa pansamantala. Eh kailan lang nangyayari yun? Isang beses isang taon. Pero may squatter ka pero bato yung bahay mo. Marmol pa. Libingan. Doon nakatira. Ganun na yung libingan nila. Oh, ganun talaga. So yun lang. Sirain daw yun. Lahat-lahat. Sirain yun. Lahat-lahat. Itong mga ito ay pawang mga dalil ala tahrimi ittakadus suwar wa nasbiha fil majalisi wa ta'liqha fil buyuti wa gairiha. So lahat daw ng ito ay dalil sa pagbabawal ng paggawa ng mga picture o rebulto at pagdi-display nito sa mga pagtitipon, sa lugar ng pagtitipon, sa mga bahay. Yan ang problema ngayon sa mga Muslim. Lalo na yung diyan pinaka-guilty yung Saudi Arabia. Ang hilig nila mag-display ng picture ng mga hari nila. Diba? Ang linaw ng pagbabawal ang linaw. Wujubu itlafis suwar wa mahwiha wa izalatiha liman yaktiru ala dalik. Siyempre, nandito din sa mga hadith na ito, ang obligasyon na sirain daw yung mga picture at alisin ang mga ito para sa sino man na merong kakayanan na gawin ito. Merong kakayanan, ibig sabihin, yun din yung hadith. Di ba? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino man na makita sa inyo ng munkar ay baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin, meron siyang otoridad. Kung wala kang otoridad, huwag mo papakialaman yun. Di ba? Di ba tayo makikialam tayo, di ba? Punta tayo sa simbahan ng San Gabriel, basagin natin yung mga rebulto doon. Sabihin natin, shirk to. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi naman sa atin yun eh. Ang sisirain natin, tatanggalin natin, merong otoridad tayo doon. Di ba? Yung sultan, yung khalifa. So, nakita siya ng gumagawa ng rebulto. Awatin niya yun. Pipigilan niya yun. Tapos merong gumawa ng mausoleo, wasakin niya yun. Pwede. Pero kung wala ka namang otoridad, hindi pwede. Yung dun sa kalagayan ni Ibrahim alayhis salam, yung rebulto ng tatay niya, sinira niya, di ba? Para malinaw natin yung usapin. Kasi wala naman siya otoridad doon kung tutuusin eh. Kasi hindi naman siya pinuno ng kanyang bayan.
Pero si Ibrahim alayhis salam, nagkaroon kasi siya ng otoridad bilang propeta. So mula doon sa mga yon, naiintindihan natin, bata pa lang si Ibrahim alayhis salam, propeta na siya. Yung edad na yon, propeta na siya. Pero tayo, hindi naman tayo propeta eh. Para punta tayo sa mga simbahan, basagin na. Mamaya, nabasag pa natin yung Nazareno. Ilang daang taon na yun, baka pabitay tayo ng mga tao. Ipako rin tayo sa krus. Hindi pwede. Kasi ilalagay natin sa makatwirang pag-unawa ang mga bagay na ito. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.